Si Maria ang pangalan niya, at matagal na siyang nakatira mag-isa sa isang lumang bahay na yari sa bato sa mga burol ng bayan ng Sagada, Mountain Province. Sa taglamig dito, kilala ang lamig at halumigmig na sumisikil, kaya kapag may ihip lang ng hangin, kumakalampag ang mga bintana at naglalaro ang mga anino ng mga puno ng pin, na parang mga mahabang daliri sa mga dingding ng silid kung saan siya natutulog mula nang siya ay 22 anyos pa lamang. Ngayon, 56 na siya. Dati, kasama niya sa bahay si Marco, ang kanyang asawa na isang tahimik na magsasaka ng palay na may magaspang na mga kamay ngunit pusong banayad. Siya ang nagtayo ng bahay, kasama ang kanyang ama, sa gitna ng mga bundok. Ngunit isang maulap na Nobyembre, iniwan siya ni Marco dahil sa pulmonya na hindi naagapan ng ospital sa Bonto. Mula noon, ang tanging kasama ni Maria ay ang pag-iyak ng sahig at paminsang pag-ungal ng mga ligaw na aso sa paligid. Isang araw ng palengke, may isang aso ang biglang dumating sa kanyang buhay. Si Leon, isang halo ng asong German Shepherd at Labrador, na may itim na balahibo at mga matang kulay amber. Nakadena siya sa isang poste sa sulok ng palengke, mukhang galit at hindi komportable sa mga taong palapit sa kanya. Iniwan siya ng kanyang dating amo dahil lumipat na ito ng bayan. Sabi ng iba, masyado raw siyang makulit at hindi kontrolado, pero si Maria, may nakita siyang kakaiba, isang matinding presensya, parang isang hayop na hindi basta-basta masusupil. Dinala niya si Leon sa bahay, niliguan ng sabon na gawa sa langis ng niyog sa bakuran, at pinatulog malapit sa kalan ng kahoy sa unang gabi. Hindi siya umiyak o tumahol, tumingin lang siya kay Maria na parang sinasabi, "Ayos to, ma." Lumipas ang 3 taon. Lumaki si Leon, naging malakas at matatag ang mga hakbang, at matalim ang kanyang mga mata. Unti-unti, natutunan niyang unawain si Maria ng higit pa sa sinumang tao. Alam niya ang tunog ng kanyang mga yapak, ang ritmo ng kanyang paghinga, at ang estado ng kanyang kaluluwa. Isang gabi ng Nobyembre, habang bumabara ang ulan sa bubong at ang lamig ay sumisingit sa mga siwang ng bintana. Nakaupo si Maria sa kanyang rocking chair habang nagbabasa ng mga tula ni Jose Garcia Villa. Nakahiga si Leon sa kanyang mga paa, tulad ng dati, ngunit biglang itinaas nito ang ulo at tumingin ng matagal sa kanya. "Ano yan, Leon?" Bulong niya habang inilalapag ang libro. Tahimik ang bahay. Tanging ang pagputok ng apoy sa kalan ang naririnig. Ang tingin ni Leon ay mainit at puno ng atensyon na para bang may gustong ipahiwatig na hindi pa niya maintindihan. Dahan-dahan siyang lumapit, inilagay ang mga harapang paa sa mga tuhod ni Maria. Ang kanyang mainit at matatag na katawan ay dumampi sa mga binti ni Maria na nakabalot lamang sa isang lumang navy blue na pullover na may mga kahoy na buttons. Nakayapak si Maria. Ang kanyang mga paay nagielong nakalapat sa malamig na sahig na bato. Hindi naisip ni Maria, hinaplos niya ang likod ni Leon. Ramdam niya ang kanyang mga kalamnan sa ilalim ng mabahong balahibo na basa pa ng hamog. Dahan-dahan na nilinang ni Leon ang pulso ni Maria gamit ang dila. Hindi ito basta-basta na pagdila, parang isang malambing at may malalim na kahulugan na kilos. Naramdaman niyang nagbalikwas ang bawat balahibo ng kanyang katawan. "Leon," bumulong siya, habang ang kanyang kamay ay nawawala sa makapal at mainit na balahibo ng aso. Hanggang dito na lamang ang nangyari sa gabing iyon, ngunit may isang bagay na nagbago sa loob niya. Kinabukasan, sinundan siya ni Leon sa bawat galaw. Nang maglabas siya ng mga damit na patuyuin, nakahiga siya sa lilim ng isang mangga na puno sa harap ng bahay, tahimik na pinapanood si Maria. Sa paghahanda ng kape, naupo siya ng malapit kay Maria, parang isang mainit na kumot na buhay. May lumalaking tensyon, parang may paparating na kakaibang bagay. Hindi ito baliw na akala, kundi isang pangangailangan. Si Leon ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang kaagapay sa mga malamig na gabi. Sa bahay na tila nakalimutan na ng mundo, may isang bago, isang ipinagbabawal ngunit totoo na. Nagsisimulang umusbong, ngunit sa himig ng hangin sa mga pin sa gabi, may isang lihim na bumabalot, isang aninong unti-unting lumalapit. At si Maria ay unti-unting matutuklasan na ang kanyang buhay ay higit pa sa isang simpleng kwento ng pag-iisa at aso. "Leon, ano ba talaga ang sinasabi mo?" Bulong niya habang pinipisil ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Ngunit si Leon, tahimik lang na nakatingin sa bintana, parang nakikinig sa mga lihim ng gabi. Sa sumunod na mga araw, unti-unting bumago ang bawat sandali sa bahay ni Maria sa Sagada. Ang kanyang kasuotan ay naging mas maingat na pinipili. Madalas siyang nakasuot ng mahahabang damit na gawa sa magaan na linen,
kulay puti o pastel, na dahan-dahang kumakapit sa kanyang mga balikat at bumabalot sa kanyang katawan na parang yakap ng hangin. Sa mga gabi, madalas niyang isuot ang lumang kwelyo na pinaibabaw ni Marco noon na may mga bordang bulaklak na tila sumasayaw sa ilaw ng kandila. Nakakabit sa kanyang tenga ang maliit na hikaw na ginto, at sa kanyang mga kamay, may mga singsing na may mga batong kulay abo, na parang mga ulap sa umaga. Si Leon naman, ay palaging nakahimlay malapit sa kanyang mga paa, na parang isang alagang hari na tahimik na nagbabantay. Ang balahibo niya ay kumikislap sa dilim, at ang mga matang amber ay parang mga apoy na hindi kailanman namamatay. May mga pagkakataon na ang kanyang hininga ay humahalimuyak ng amoy ng kagubatan at lupa, na nagdadala ng kakaibang init sa malamig na gabi. Isang gabi, habang nag-aayos si Maria ng mga lumang larawan sa sala, mga larawan ni Marco, ng kanilang kasal, ng mga araw ng ani sa bukid, nilapitan siya ni Leon. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang ulo sa kandungan ni Maria, at naramdaman nitong kumakapit ang puso niya sa init ng alagang aso. Parang may lihim na gustong sabihin si Leon na hindi maipaliwanag ng salita. Leon, bakit parang gusto mong may sabihin? Usisa ni Maria habang hinahaplos ang makapal na balahibo ng aso. Napangiti siya, alam kong hindi ka lang basta aso. Siguro, ikaw ang aking himala sa gitna ng katahimikan, ngunit di nagtagal, may napansin si Maria na kakaiba sa kilos ni Leon. Hindi na siya kasing aktibo tulad ng dati. Hindi na siya sumusunod sa kanya sa mga lakad sa bakuran, at madalas ay nakahimla ilang malapit sa apoy sa sala na parang nag-iisip ng malalim. Isang araw, habang nilalakad niya si Leon sa gilid ng bundok, napansin niyang mailungkot ang mga mata nito, parang may bigat na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Sumapit ang isang malamig na hapon, habang si Maria ay nakasuot ng mahabang palda na kulay berde na may mga bulaklak at isang blusang puti na may maliliit na buttons. Ang kanyang buhok ay nakatali ng simpleng panyo na asul, at ang kanyang mga paa ay nakasuot ng sandalyas na yari sa ratan. Habang naglalakad sa tabi ni Leon, bigla siyang tumigil at pinisil ang balikat ng aso. Leon, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Napatingin siya sa mga ulap na unti-unting bumabalot sa mga tuktok ng bundok, habang ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha at nagdadala ng malamig na simoy. Hindi niya mapigilan ang tinig ng takot sa kanyang dibdib. Pag-uwi sa bahay, tumawag si Maria sa veterinaryo mula sa Baguio, si Ihi Reyes, isang matandang doktor na kilala sa pagiging maingat at mahabagin. Dumating siya sa isang maulan na hapon, dala ang kanyang luma at mabigat na bag na puno ng mga gamit. Si Maria, nakasuot ng mahabang itim na balabal na may borda sa gilid, ay nag-aabang sa pintuan habang umaabot ang mga patak ng ulan sa kanyang mukha. Ito ang dapat nating suriin, wika ni Ihi Reyes, matapos tingnan si Leon ng maigi. Malapit na ang kanyang puso sa pagod, Maria. Kailangan nating maging handa, nilingon ni Maria si Leon, ang kanyang matapat na kasama, ang kanyang kaluluwa sa tahanan na ito. Napuno ang kanyang mga mata ng luha habang hawak ang pawis na kamay ng aso. Handa ako, Leon, bulong niya, pero ayokong mawala ka. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Leon malapit sa kanyang kama, naramdaman ni Maria ang lamig na dahan-dahang bumabalot sa kanilang paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang lihim na naglalakbay sa hangin, isang misteryong hindi pa niya nauunawaan, at isang pag-asa na parang apoy na hindi mapuksa, at sa mga anino ng mga pin sa likod ng bahay. May isang tinig na mahina ngunit malinaw na sumisigaw, naghihintay ng sagot. Isang gabi, habang bumabagsak ang malakas na ulan sa bubong ng lumang bahay ni Maria sa Sagada, nakaupo siya sa maliit na silid na may bintanang yari sa kahoy. Nakasuot ng mahaba at malambot na damit na kulay ube na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat. Ang kanyang mga paa ay nakasandal lang sa malamig na sahig na yari sa bato, nakasuot ng mga simpleng sinelas na gawa sa abaka. Sa kanyang lieg ay nakasabit ang lumang kwintas na gawa ni Marco, na may maliit na pendant na hugis puso, isang alaala ng nakaraan. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hinawakan ang isang tasa ng mainit na tsaang salabat. Sa tabi niya, nakahimlay si Leon, ang kanyang mapagmahal na aso, na parang isang gabay na tahimik na nagbabantay. Ngunit ang mga mata ni Leon, na dati puno ng init at sigla, ay tila may nalalapit na kalungkutan. Hindi siya tumatayo o kumikilos tulad ng dati, bagkus ay tila nag-iisip at nakikinig sa mga lihim ng gabi, biglang may kumatok sa pintuan. Nagulat si Maria, sa loob ng ilang taon na nag-iisa siya, bihira siyang may bumisita, lalo na sa ganitong oras ng gabi. Pinagdudahan niya kung magbubukas ba, ngunit ang pakiramdam niya ay may isang bagay na kailangang malaman.
Binuksan niya ang pintuan ng dahan-dahan. Isang matandang babae ang nakatayo sa labas, may dala-dalang lamparang naglalabas ng mahinang liwanag. Nakasuot ito ng mahabang saya at blusa na may mga borda. Ang buhok ay puti at nakaayos sa isang maluwag na bun. Ang mga mata nito ay malalim at puno ng kwento, parang nakakita ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Maria, wika ng matanda, alam ko na ang nangyayari sa iyo at kay Leon. May mga bagay sa bahay na iyon na hindi basta-basta maipaliwanag. Hindi ito simpleng pag-iisa o sakit lamang. May puwersa dito na nag-ugnay sa inyo, puwersang hindi dapat maliitin. Nanginig ang katawan ni Maria, pero pinilit niyang manindigan. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Aling Luningning? Tanong niya, habang pinipilit itago ang takot sa kanyang tinig. May mga espiritu at alaala ng nakaraan na naninirahan sa mga bato at kahoy ng bahay mo. Hindi lang si Marco ang nakatira rito noon. At si Leon, tumigil ang matanda, siya ay mas higit pa sa isang aso. Siya ay tagapagbantay ng mga lihim na ito. Nilingon ni Maria si Leon na nakatitig sa matanda, tila nakikinig din. Ang malamlam na ilaw ng lampara ay nagbigay liwanag sa mga linya ng mukha ni Leon na ngayon ay may kakaibang kinang. Hindi ito ang katapusan, dagdag ni Aling Luningning. May mga bagay na kailangan mong tuklasin, mga tanong na kailangang sagutin. Handa ka na ba, Maria? Nakita ni Maria ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ng matanda, isang babae na nababalot ng pangulila, pag-asa at takot. Umiti siya ng bahagya at tumugon, hindi ko alam kung handa ako, pero handa akong subukan. Sa likod ng matandang babae, unti-unting lumitaw ang mga anino ng mga punong pin, na parang mga nagbabantang halimaw. Ang hangin ay humina, at ang mga dahon ay kumakalampag na parang mga yapak ng mga nilalang na hindi nakikita. Sa sandaling iyon, dumaloy ang malamig na simoy sa paligid, at para bang mailihim na pumasok sa bahay. Isang lihim na magbabago sa buhay ni Maria at Leon magpakailanman, at sa dilim ng gabi, isang tinig ang bumulong mula sa mga anino, hindi pa tapos ang ating kwento. Sa pagsikat ng araw sa sagada, nilamon ng makapal na ulap ang mga burol, na nagbigay ng mahiwagang lilim sa lumang bahay ni Maria. Nakaupo siya sa sulok ng sala, nakasuot ng manipis na barong Tagalog na kulay puti, na bahagyang naglalantad ng kanyang mga balikat at liig, habang ang kanyang mahabang buhok ay maluwag na bumabagsak sa likod. Ang kanyang mga paa ay nakasilid sa malambot na tsinelas na gawa sa abaka, at sa kanyang mga daliri ay kumikislap ang ilang simpleng alahas na ginto, mga alaala ni Marco. Tahimik ang bahay. Maliban sa banayad na tunog ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng bintana at ang pag-ikot ng orasan na matagal nang hindi napapalitan ang baterya. Sa tabi niya, nakahimlay si Leon na tila naghihintay ng isang tanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng lalim, at ang kanyang itim na balahibo ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Dahil sa sinabi ni Aling Luningning, hindi mapigilan ni Maria ang kanyang kuryosidad. Napagpasyahan niyang tuklasin ang mga lihim ng bahay na matagal nang nakakubli. Habang naglalakad siya sa bakuran, suot ang mahabang palda na gawa sa habi na may mga disenyo ng mga bulaklak at dahon, at isang simpleng blusang kulay abo. Inaalis niya ang mga nalalabi ng dahon at lupa. Si Leon ay sumusunod ng tahimik, na parang isang tagapagbantay ng isang dakilang misyon, habang nilalakad nila ang paligid ng bahay. Napansin ni Maria ang isang lumang kahon na bahagyang natatabunan ng mga damo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Binuksan niya ito ng may pag-aalinlangan, at sa loob ay mga lumang dokumento, mga litrato, at isang maliit na kahon na yari sa kahoy na may mga ukit ng mga sinaunang simbolo. Habang binubuksan ni Maria ang kahon, isang malamlam na liwanag ang kumilos mula sa loob, at biglang bumagsak ang hangin sa paligid nila. Napatingin siya kay Leon, na tumayo at tumingin sa kanya nang may kakaibang tindi. Parang may gustong sabihin si Leon, bulong ni Maria, habang hinahaplos ang ulo ng aso. Nang gabing iyon, nakasuot si Maria ng mahabang damit na gawa sa manipis na tela na kulay lila, na may mga bordang bulaklak sa gilid. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag na kulot na naglalantad ng kanyang lieg at mga balikat. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, hawak ang isang lumang larawan ni Marco. Sa kanyang mga paa, nakahimlay si Leon na ngayon ay tila mas malapit pa sa kanya kaysa dati. Biglang bumukas ang pinto ng bahay, at isang malamig na simoy ang pumasok, dala ang mga bulong ng hangin at tinig ng mga alaala. Nagdilim ang paligid, at ang mga anino ng mga puno ay naglaro sa mga dingding, na parang nag-aanyaya sa kanya na sumunod. Sa puso ni Maria, isang tinig ang humiyaw, isang tawag sa isang lihim na kailangang tuklasin. Isang kwento na hindi pa tapos, isang misteryong naghihintay na mabunyag, at sa ilalim ng liwanag ng buwan,
si Leon ay tumayo, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang apoy, handa na sa susunod na yugto ng kanilang paglalakbay. Muling bumalot ang dilim sa lumang bahay ni Maria sa sagada ng dumilim ang gabi. Nakaupo siya sa harap ng lumang salamin sa loob ng kwarto, suot ang isang mahabang barot-saya na gawa sa pinong habi, kulay rosas na bahagyang sumisiklab sa liwanag ng kandila. Ang kanyang buhok, na malasot lang kulay tsokolete, ay nakaayos sa isang maluwag na kulot na bumabagsak sa kanyang mga balikat, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nilalaro ang gintong kwintas na minana niya mula kay Marco. Sa kanyang mga paa ay nakasuot siya ng mga simpleng sinelas na gawa sa ratan, na nagdadagdag ng kahinahunan sa kanyang anyo. Sa tabi ng kama, nakahimlay si Leon, ang kanyang matapang na aso, na tila nagbabantay sa bawat galaw ng kanyang amo. Ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga mata ni Leon ay tila naglalaman ng isang lihim na hindi kayang ipahayag ng salita. Biglang may kumatok sa pinto. Tumayo si Maria at nilapitan ito, ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Nang buksan niya, isang batang lalaki ang nakatayo roon, basang-basa dahil sa ulan, may dalang maliit na kahon na iari sa kahoy. Tito Maria, ani ng bata, ito raw ang iniwan ng lolo ko para sa inyo. Dinala ni Maria ang kahon sa loob, at nang buksan ito, lumabas ang isang lumang liham na isinulat ni Marco bago siya pumanaw. Sa sulat, may mga salita tungkol sa isang lihim na bahagi ng kanilang buhay na hindi niya nalaman, isang misteryo sa mga burol ng sagada na maaaring magbago ng lahat. Habang binabasa ni Maria ang liham, naramdaman niya ang malamig na hininga ni Leon sa kanyang bato. Ang aso ay tumayo, ang mga mata ay nagliliyab, handang harapin ang anumang panganib. Sa dilim ng gabi, habang ang hangin ay humahampas sa mga bintana, isang bagong kabanata ang nagsisimula, isang kwento ng pag-ibig, lihim, at misteryo na magdadala kay Maria at Leon sa mga lugar na hindi nila inaasahan. At sa likod ng mga anino, may isang tinig na muling bumulong, hindi pa tapos ang ating kwento, Tito Maria.